Eto na, mga kababayan. Kung naalala ninyo, mga kababayan, hinamon ni Congressman ng 6th District ng Maynila na ama ni Princess Abante na spokesperson ng House of Representatives, si Pulong Duterte, na hinamon ni Congressman Abante ng 6th District ng Maynila na, Baste, bakit hindi mo subukang tanungin ang kapatid mo kung magkano ang pondo niya? Nung panahon ng tatay ninyo, bilang congressman siya, magkano ang pondo niya sa flood control? Ilang bilyon? Saan napunta? At anong ginawa? So ang sagot ni Pulong Duterte, mga kababayan, dito sa Davao, walang bumigay na flood control. Dito sa Davao, walang bumagsak na flood control. Kung bumaha man, huhu pa rin. Pero nakakapagtaka, 51 billion, binaha pa rin. Napaka-imposible. Kahit nga 100 million, 200 million, tapos na yan eh. 51 billion po yun. Tandaan ninyo, mga kababayan, ang 1 billion sa isang taon, magkano per day? 2.7 million a day. I-total mo, 365. I-divide mo sa 1 billion. Equals 2.7 million a day. Ang 1 billion sa isang taon. So take note, mga kababayan, ang 51 billion sa loob ng 3 years, magkano sa isang buwan? 365 times 3, i-divide mo ang 51 billion. So, magkano per day? Or magkano per month? Tapos sabi, walang flood control na bumagsak, walang flood control na bumigay, kung babaha man, huhu pa rin. So, paano mangyari? Babaha pa rin, 51 billion ang budget. So, ngayon, mga kababayan, yung pinagyabang ni Pulong noon na wala daw flood control project na bumagsak sa Davao City. Walang flood control na nabiyak. Walang flood control na bumigay. Totoo ka ba? Paano kung meron akong maipakita ngayon na merong flood control sa Matina, Davao City, bumigay? Anong masasabi ni Pulong nito? Ito po, mga kababayan. Ang sabi niya, yun ang sabi niya, wala sa Davao. Tignan nyo, ano pong nangyari sa flood control na yan? Basahin ko lang. One of the flood control project at Matina, Grabahan in Davao City, substandard construction, 2021 Duterte time. Tahimik lang si Mark Villar at Pulong sa 51 billion flood control project. Ito po, mga kababayan. Matina, Grabahan, Davao City. So ano pong nangyari sa flood control na yan? Mga kababayan. Dugay na ya? Dugay na? Kaning... Madugay na, sir? Ibig sabihin ng dugay, matagal na? Matagal na niya? Mga ilang buwan na yan? Kung pagkusog sa tubig? Wala ka. Huwag niya niapit. Tuig. Kabungka ka ni. Tuig na? Ibig sabihin ng tuig, malapit na daw. Tuig na ni hapit. So, ibig sabihin, taon na to, malapit na ang taon. Nung lumakas ang tubig, nabungkag. Ibig sabihin, sumabog. Nawasak. Bakit nga ba? Kasi substandard ang gamit. Kita nyo, mga kababayan? Ibig sabihin, tuig na ni sir. Ibig sabihin, taon na. Nung lumakas ang tubig na bungkag, ibig sabihin, sumabog, nawasak. Bakit? Kasi substandard ang gamit. Ayan po. Mga kababayan. Kita nyo po. Meron pa mga yung nilalagay sa drainage. Akala ko ba, kita mo na wasak? Wasak. Kita mo, ilang kabilya lang yung nilagay.
Siguro 4-5 kabilya lang. Kaya pag dinaanan yan, talagang bibigayan. Bakit? Yung tinatawag nilang loop, may ano yan eh. Kulang. Kita ninyo? O mga DDS, ano po ang masasabi? O, kita nyo simento? O, kita nyo simento ha? Ang simento nasa ibabaw, yung ilalim lupa. Asaan po yung mga bakal niyan? Yan yung sabi na wala sa Davao flood control na bumagsak or nawasak. Kung babaha man, huhupa rin. So bakit babaha pa rin kung 51 billion nga ang budget? Kita ninyo, mga kababayan? O, kung balikan man natin doon, yung hamon. Ayan, ito. Abante. Kita nyo at pulong. Ito, kikita naman yan eh. Ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project. At kung po bakit tayo. malaki pa ang baha at Davao. Kailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Ayon kay Congressman Duterte, kung gustong malaman ni Congressman Abante kung magkano ang inilaang pondo sa flood control projects sa Davao City, inuutusan nito ang Department of Public Works and Highways o DPWH District and Regional Offices na magbigay sa mambabatas ng opisyal na datos at halaga. Giit pa nito, walang nagbabagsakang flood control project sa Davao City at Walang nagbabagsakang flood control project dito. Wala ding mga ghost project dito. Kung may baha man dito, humupa din agad. Hindi kagaya ng mga swimming pool nyo dyan sa lugar ninyo sa Maynila. E paano yan ngayon, Pulong? Inakita na nga ng taong bayan. Maskin GMA Regional News TV, pinitured na din yan. Bumagsak na bulwak, nabugkal, nabugwal. Ano yung nawasak ba? Nawasak. Nabungkag. Ibig sabihin, nawasak, nabungkag, nasira. So paano yan? Parang sinampal. Kakasabi mo lang nung nakaraang araw, tapos sinampal ka ng katotohanan after ilang araw. Parang katulad yan sa sabi ni Sarah, nasa taas ka noon, tapos after 85 days, nasa baba ka na ngayon. Di ko sure kung karma na yun. Alam nyo, lahat ng sinasabi lang, nagbabalikan sa kanila, no? Sabi ni Sarah, doon kay Torre, dati nasa taas siya. After 85 days, nasa baba siya ngayon. Di ko alam kung karma ba ang tawag doon, kasi Diyos lang naman ang magsasabi kung kailan ang karma mo. Katulad din sa sinabi ni Pulong. Wala namang nagbabagsakan ng mga flood control project dito. Wala ding mga ghost project dito. Kung may baha man dito, humupa din agad. Hindi kagaya ng mga swimming pool dyan sa lugar ninyo sa Maynila. So, how comes na magkaroon pa ng baha kung 51 billion nga ang budget dyan? Diba? Kita nito. wala ding ghost projects. Kung may bahaman, humuhupa rin anya agad. Hindi kagaya ng mga swimming pool sa lugar ng Manila Congressman. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, Ito, ipakita natin na Davao City resibo daw ito. Project daw yan. Yan ang mga resibo nila. 2020 to 2022. Pero bakit? Ito na ba yung 51 billion? Bakit parang 3 video lang? Di ba? Kasabot na reklaro
ni Abante kay Baste, tanungin daw ni Baste yung kapatid niya ni si Congressman Pulong kung nasaan yung mga project na yun. Oh, ito po ayan. Oh. So ayan po yung mga project. Oh, ito walang ghost project dito. Sabi nga any Dabawenyo can request project data from DPWH. Our project are transparent and our records are open. Don't drag my brother into your grandstanding. Wala Sabi ni Banat Bayan. Ngayon, Banat Bay, paano kung inspeksyonin yan actual? Kaya, yan ang mahirap sa inyo. Pwede nyo daw i-research sa DPWH, makikita nyo kasi transparent daw sila sa mga proyekto. Paano kung i-actual? Actual investigation yan. Paano kung i-actual puntahan yan, Banat Bay? Tapos, ang mangyari, Banat Bay, ay ganito ang madatnan. Transparent kayo. Pero paano kung ito nga ang madatnan sa transparent? Umaasa kayo sa website. Puntahan ninyo Dugay na yung na? actual. Dugay na? Kaning Dugay na, sir. dugay. Kung pagkusog sa tubig, Wala ka. Tuig na niapit. Kabung ka kani. tuig na. Apit mo tuig. Oh. Diba? Actual kumpleto, walang binulsa. I-check nyo ang website ng DPWH, transparent sila. Paano kung i-actual survey yan? Paano kung pupuntahan yan ni Dizon at tignan niya ito? Tapos malaman niya na ang ilalim pala ay substandard. Yung mga bato na sa ibabaw, yung ilalim, wala man lang kalupa-lupa. Ninyo, tingnan yung siwang yung siwang, tingnan ninyo. I-inspection yan ni Dizon. Diba? Ito, I'm sure, aabot kay Dizon to. Maniwala kay sa akin. Kita nyo, ilang bakal lang yan, ang lalayo ng mga bakal, ang lalaki ng tipak. Kita ninyo yung siwang, ang pau. Diba? Kita ninyo? Tignan yung siwang. Simento sa taas, bato sa ilalim. Yan po ang sinasabi ninyo na walang nagbagsakan, walang bumigay, walang nasira. Ang laki ng bangag, Ibig sabihin ng bangag, butas. Ayun, nabangag. Sa Bisaya kasi ang bangag, butas. Parang nakuweba. Kita ninyo? Durog pa yung loob, ang pau. Ngayon, sasabihin, pasado sa COA yan. Pasado sa DPWH yan. Paano kung pati ang COA tumanggap din ng porsyento? Paano kung ang COA mismo nangurakot din? Eto, pakinggan ninyo Sasabihin nila yan, i-check nyo sa COA. Paano kung ang COA mismo kurakot? Paano kung ang COA mismo bumulsa rin? Talagang lulusot? Talagang sabihin ng COA yan, pasado, maayos, pero ang tanong, paano kung ang COA bumulsa rin? Eto. Pakinggan ninyo. Ang COA Commissioner ay nakakuha di umano ng humigit kumulang ng 200 million pesos worth ng flood control projects. Paano kung ang COA Commissioner ay tumanggap ng mahigit 200 million dyan sa flood control project? Talagang sasabihin ni COA yan completed. Talagang sabihin ni DPWH yan tapos. Bakit? Tumanggap ba naman ng 200 million ang asawa ng COA Commissioner mula sa DPWH? So anong aasahan natin na ang COA ang mag-investigate, kung mismong ang COA, kurakot din. Di ba? Kaya hindi na ako nagtaka
mga kababayan. Risa Hontiveros at Lacson ito. Panoorin ninyo. Ibig sabihin, yung mismong opisyal ng ahensyang na atasan i-audit ang mga proyektong ito ay tila may koneksyon sa modus ng flood control. Kasama ko, pahig sila sa 0.5% kasi ang laki ng project, volume Pag medyo alanganin yung project, medyo maliit lang, hindi mapahig ng 0.5, kailangan 1%. So kung kasabat pati yung COA, kasabat yung inspector team, kasabat yung district engineer, kasabat yung project engineer, naloko na. May layers of pollution Nga. pala. Gusto ko talaga merong certain to punishment. Walang kasi mangyayari. pag hindi napaparusahan, lalong na-embolden, at the same time, lumalakas sa loob ng mga susunod, nakakalusot naman gagaya na rin ako. Oh, Pero diba? kung merong maparusahan, mag-iisip na maraming beses yung susunod. Kahit siguro isang malaki na mapanagot dito sa flood Kita control ninyo? scam na ito. Ito Ah. ang pinaka malakas na deterrent ay yung Paiimbestigahan ninyo sa COA kung ang COA mismo tumanggap din ng kickback. 200 million. Talagang sasabihin ni COA completed maayos. Tumanggap siya 200 million Isa din siya sa malalaglag dyan. Kaya nga yung isa dyan, Mr. Chair! Mr. Chair! Mr. President! Hindi natin pwedeng pagkaitan ng ayuda ang taong bayan. Yung street, hindi pinapalitan ng pangalan. Pero yung taong bayan, pinalitan ng pangalan. Panit ito, Mr. Chair. According nga kay Senador Bato de la Rosa, kita ninyo? Ang galing, maakala mo, maala MMK sa loob ng Senado Kung dati kay Zuleika Lopez, biglang nahimatay, pinadala sa ospital. Ngayon, kita ninyo? Kuwakot din pala. Sabi ni Boy Perez. Kuwakot din para. na yung gagawa ng krimen ay mahuhuli at kung guilty siya ay masisentensyahan, mapaparusahan. Kasama ko, Ang asawa ng isang COA commissioner ay nakakuha di umano ng humigit kumulang na 200 million pesos worth ng flood control projects. Asawa ng COA commissioner nakakuha ng DPWH flood control project na humahalagang 200 million according sa government data kay Hontiveros. Si Marilo Laurio Lipana, the wife of the COA commissioner, the president and general manager of Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation according to several documents from the DPWH. Kita ninyo, mga kababayan. Kita ninyo? Wala na. Finish na. Talagang walang babagsak dyan na flood control. Talagang walang bibigay dyan na flood control kung mismo ang COA kasabwat. Diba? Ito na, mga kababayan. Yung sunod. Ito, sa totoo lang mga kababayan, ito yung sunod.